Dominant Protector. Credit to the author. 521 hanggang 30. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Panesiye. Nagulat si Polong pagkatapos ay naunawaan ang kahulugan ng kanyang lolo. Tama, walang babae na ayaw sa pagiging maganda. Hindi maiiwasan ang mga aksidenteng peklat, mas mababa sa katawan pero masama sa mukha. Dito magniningning ang ating gininto ang paglikha kapag nalaman ng mga kabataang nakakamiss na may ganitong mahimalang gamot. Tiyak na susubukan nilang makuha ito sa abot ng kanilang makakaya. Hindi na malayo para sa atin ang maging isang marangal na bahay. Tama. Isa itong gininto ang pagkakataon. Iniisip ko kung paano ito magagamit ng mabuti. Napangiti si Miracle Dr. Kang. Hindi sapat ang pag-asa sa Golden Creation lang, ngunit nakakuha ka ng suporta mula sa House Wellington, kaya magiging madali na ang lahat ngayon. Wala silang ibang pagpipilian kundi tanggapin tayo bilang isang marangal na bahay. Magaling. Naaliw si Polong. Okay, maaari kong ihinto ang pagiging nasa mabuting panig ni Melissa Webb ngayon. Bagamat siya ay napakakakit-akit, si House Turner ay masyadong walang pag-asa. Sa totoo lang, si Melissa Webb ay hindi bahagi ng House Turner. Kung matagumpay tayong umakyat sa katayuan ng Noble House, makakahanap ako ng mas mahusay na kandidat para sa atin. Hindi masama. Alam mo kung ano ang pinakamahusay para sa aming pamilya. Nagpupuri si Miracle Dr. Kang. Anak ko yan. Lolo, ako ang tagapagmana ng House Kang. Hindi na kailangang sabihin, responsibilidad kung gumawa ng pinakamahusay na mga desisyon para sa pamilya. Sabi ni Polong. Nakakalungkot lang na bitawan si Melissa Webb. Siya ay napakaganda at nakakatuwang makipagkulitin. Kahit na si House Turner ay naghihikahos, isa pa rin itong lumang bahay. Hindi ako pwedeng magsaya kasama siya at tumakas. Pinakamahusay na lumayo sa kanya. Talagang. Tumanggaw si Miracle Dr. Kang. Speaking of, ang iyong nakababatang kapatid na lalaki ay talagang magaling sa ito. Bagamat siya ay nakikihalubilo sa maraming mga batang babae, wala sa kanila ang may mahalagang mga pinagmulan at hindi sapat na makapangyarihan upang labanan siya, kaya ang mga bagay ay madaling ayusin. Kaya lang, siya ay spoiled. Hehe, lolo, sa tingin ko, hindi naman malaking isyo ang ugali niya. Sabi ni Polong. Ang ilan sa mga bagay na hindi natin magagawa ay magagawa ni Harry. Oh. Napakurap-kurap si Miracle Dr. Kang habang nakatingin sa panganay niyang apo. Hindi niya maintindihan kung ano ang pinapasok ng apo. Polong, natatakot ka ba na si Harry ay lalaban para sa upuan ng pinuno ng bahay Kang? Siyempre hindi. Bahagyang ngumiti si Polong. Kung si Harry ay may mga katangian ng isang pinuno at siya ang pinakamahusay na kandidato para sa trabaho, natural na hahayaan ko siyang gawin ito ng walang pag-aalinlangan. Gagawin ko ang lahat para sa ikabubuti ng House Kang, tumawid sa aking puso, umaasa na mamatay. Si Miracle Dr. Kang ay nabighani kay Polong. Ito ang unang pagkakataon na nagbukas si Polong sa kanya at nakipag-usap tungkol sa kanyang ambisyon at mga plano sa hinaharap para sa House Kang. I'm very touched that you're this open-minded. By the way, bakit hindi issue? Tanong ni Miracle Dr. Kang, interesado. Ang Terence na iyon ay hindi isang karaniwang tao. Bagamat hindi ko pa nalaman ang kanyang background, mahusay siyang nakikipag-ugnayan kay Miracle Dr. Larkins at Celestino. Sagot ni Polong. Bukod dito, si Martin ay nagsimula ng isang kumpanya at nilikha ang Peel of Life Extension at Toxic Cleansing nang wala saan. Ni hindi nga natin alam kung mayroon pa siyang mga mahimalang gamot sa kanyang manggas. Nasa banta tayo. Kami na. Moherf asterisk sacker, kung sasabihin ko lang nagagalit na ako. Galit na galit si Miracle Dr. Kang. Natututo siya sa akin at ninakaw ang aming merkado. Talaga, pero nabalitaan ko na si Martin ay may apo na mukhang maganda rin. Siya ay nagtatrabaho sa isang ospital bilang isang nurse, at malapit siya sa edad ni Harry, mahinang sabi ni Polong. Ang sinasabi mo ay, kumurap si Miracle Dr. Kang. Sinusubukan mo silang gawing mag-asawa. Mag-asawa. Hindi karapat-dapat si House Larkin.
Baka isipin ng iba na mas kagalang-galang si Martin kaysa kay House Kang, mas higit pa sa iyo, Lolo. Ngunit sa paningin ko, malapit nang sumipa ang matandang iyon. Naiinis na sabi ni Polong. Kapag nangyari iyon, babagsak si House Larkin. Panaginip lang ang kanilang pag-unlad. Malayo na ang nakikita mo. Hindi ko man lang naisip iyon. Pumagalpak ng tawa si Miracle Dr. Larkin, haha, nag-aalala pa rin ako noon, pero ngayon naiintindihan ko na. Oo, kaya hindi pinag-uusapan ng pakikipagnobyo kay House Larkin, ngunit bago kumagat si Martin, hayaan muna natin si Harry na makipag-usap sa kanyang apo para makakuha tayo ng impormasyon ng insider. Mas mabuti pa, baka makuha natin ang recipe ng Peel of Life Extension at Toxic Cleanser mula sa kanya. Paliwanag ni Polong. Oh, gumagana ba iyon? Nanlaki ang mata ni Miracle Dr. Kang. Palagi niyang iniisip na isa itong tuso at tusong tao, pero nalaman na lang niya na ganoon din pala ang panganay niyang apo. Bakit hindi? Palaging ekspertong manliligaw si Harry. Hindi siya nabigo na makuha ang sino man sa mga babaeng hinabol niya. Ipaubayan na lang natin ito sa kanya. Sabi ni Polong. Kung ako talaga ang magiging pinuno ng bahay Kang at makumplito niya ang kanyang misyon, malugod kong ibabahagi sa kanya ang kalahati ng kapalaran. Tumango si Miracle Dr. Kang. Matapos marinig ang opinyon at iniisip ng kanyang apo, natahimik siya. Bagamat lumalakas si House Kang araw-araw, natatakot si Miracle Dr. Kang na mag-away sina Polong at Harry sa posisyon at sabotahe ang buong bahay. Pagkatapos ng pag-uusap, nakaramdam ng panatag si Miracle Dr. Kang tungkol sa pag-iwan ng buong negosyo kay Polong. Okay, kailangan nating gumawa ng maraming pag-iingat at sinadya. Walang pagkakamali na maaaring gawin. Oo, nabanggit ko lang ang paggamit ng Harry. Sa katunayan, halos lahat ng malaking pamilya ay may isang babero. Lahat ba sila ay mga lady killer? Ang ilan ay maaaring ipinanganak sa ganoong paraan, ngunit ang ilan ay pinalaki upang maging babero. Paliwanag ni Polong. At kayang gawin ng mga Casanova na ito ang mga bagay na hindi kayang gawin ng mga normal na tao sa publiko. Anak, matalino ka. Tumango si Miracle Dr. Kang. Kung ang isang normal na tao ay kumilos bilang isang philanderer, ito ay magiging lubhang kahihiyan sa reputasyon ng pamilya. Sa kabilang banda, kung si Harry iyon, maaaring wala ng pakialam ang mga tao mula nang siya ay ipinanganak na isang kalekay. Ginawa niya ito ng hindi mabilang na beses. Ang paggawa nito kasama ang anak ni Martin ay nagpapakita lamang ng kaunting kawalan ng paggalang, iyon lang. Hehe, Lolo, iyon ang ibig kong sabihin. Tumango si Polong. Ma'am. Bukas, kakausapin ko ang mga tao ni House York habang nakikipag-ugnayan ka kay Chester. Magkikita tayo at pag-uusapan natin ang pag-upgrade sa kanila. Excited na sabi ni Miracle Dr. Kang. 522. Sige, Lolo. Matutulog na ako. Alam ni Polong na matagumpay na naihatid ang kanyang mensahe. Sa katunayan, sinasadya niyang magsalita mula sa puso. Kung ang House Kang ay naging isang marangal na bahay, tiyak na gagamitin ni Harry ang lahat ng kanyang mga panlilinlang upang maging pinuno ng pamilya, ngunit dahil ipinagtapat muna ni Polong ang lahat kay Miracle Dr. Kang at sinabing aalagaan niya si Harry, wala nang ibang pagpipilian si Miracle Dr. Kang kundi ipasa ang posisyon kay Polong. Dahil kinilala si Harry bilang isang babero ni House Kang, wala siyang karapatang ipaglaban ang posisyon bilang pinuno ng House Kang. Paano naging padre de pamilya ang isang babero? Isang malamig na ngiti ang ibinigay ni Polong sa sandaling umalis siya sa silid ng kanyang lolo at bumalik sa kanyang sariling silid. Ang isang marangal na bahay ay hindi na ang hinahangad ni Polong. Siya ay naglalayon para sa isang mas mataas na layunin. Isang noble house lang na may background sa martial arts ang maaaring tumayong matatag at hindi maaalis sa lipunan. Kinaumagahan, ang masigasig na miracle doctor na si Kang at Polong ay sumugod sa auction hall. Hindi pa ito bukas sa umaga, ngunit mas malaki ang posibilidad na makontak nila ang mga York doon. Natarante si Chester nang makatanggap siya ng tawag sa telepono mula kay Polong madaling araw. Akala niya ay hinahabol siya ni Polong na ibalik ang pera, kaya nag-alinlangan siyang sagutin ang tawag. Maaaring Mystic Class Master ang lolo niya, pero kakagising lang niya mula sa pagkahimatay.
Bagamat hindi ito malaking bagay, hindi naglakas loob si Chester na pag-usapan ang pangyayaring iyon. Hindi niya alam kung magagalit at mahihimatay na naman ang kanyang lolo, kaya napagdesisyonan niyang huwag na itong banggitin at isantabi ang pangyayaring iyon. Ayaw niya talagang sagutin ang tawag ni Polong. Gusto niyang iligtas ang mukha mula sa kahihiyan, ngunit ito ay isa pang pambihirang pagkakataon para sanayin niya ang kanyang kakayahan sa pagmamayabang. Paano niya hahayaan na mawala ito? Gayunpaman, hindi pa rin siya nakakuha ng lakas ng loob na sagutin ang tawag. Paano kung talagang humihingi ng pera si Polong? Paano kung sabihin niya sa kanya na hindi niya ito maibabalik sa ngayon? Hindi kaya isang kahihiyan iyon. Tawanan siya ng walang hanggan. Ngunit ito ay 15 milyon. Ang halagang ito ay hindi maliit na halaga. Kahit sino ay makakaramdam ng sakit sa paggastos nito ng sabay-sabay. Lalo na't si Polong ang nagpahiram sa kanya ng pera. Siguradong pinagalitan siya ni Miracle Doctor kang pag-uwi niya. Nagnanga si Chester at nagdesisyong sagutin ang tawag. Siya ay isang tao na may pakiramdam ng obligasyon at karangalan. Hindi siya papayag na mababa ang tingin sa kanya ng mga tao. Hello, Bro Polong. Tatawagan lang sana kita. Natakot si Chester na hihilingin ni Polong ang pera, kaya dumiretso siya sa paksa. Sinasabi ko sa iyo, bro, gusto kong ibalik ang pera sa iyo kahapon, ngunit sa palagay ko ay hindi ko dinala ang aking card dito. Oh, ang pera. Ayos lang, walang pagmamadali. Nagulat si Polong. Alam niyang sinusubukan na naman ni Chester na manloko. Si Polong ay isang matalas na tagamasid, bagamat siya ay nagpakita lamang ng isang hindi mapagkunwari na mukha upang ipalagay sa iba na siya ay hindi nakakapinsala. Magkapatid tayo. Susubukan mo bang dayin ako ng pera ko? Hindi ko iisipin. Mapag-uusapan natin yan pagbalik mo. Si Polong ay bihasa sa pagbaluktot ng kanyang mga salita. Ang paraan ng pagsasama-sama niya ng mga salita sa isang pangungusap ay nagpagaan sa pakiramdam ni Chester na lalong nagpapasalamat sa kanya. Ang pinakamagandang bahagi ay hindi niya sinabi na ayaw niyang ibalik ang pera. Kailangan mong ibalik ang pera. Ikaw ang boss, kung tutusin. Napakalakas mo, hindi mo iisipin na hindi ibalik ang maliit na halaga ng pera sa iyong alipin, tama? Magalang na sabi ni Polong. Oo. Alam kong magtitiwala ang kapatid kong si Polong sa karakter ko. Napakadali. Bro, isa kang tunay na kaibigan. Si Chester ay madaling sinipsip sa pambobola ni Polong, labis na nagpapasalamat sa kanya. Naramdaman ni Chester na si Polong ay isang tapat na kaibigan, kaya nagpasya siyang ibalik ang pera kahit na ito ay naging dahilan upang siya ay masira. Hindi niya kayang bigyan ng ganitong klaseng kapatid. Hehe, oo naman. Ikaw naman ang boss ko eh. Boss, kailangan mo akong bigyan ng suporta, okay? Sabi ni Polong. Siyempre. Kailangan. Saad ni Chester. Uye, bro Chester? Speaking of support, pwede mo ba kaming suportahan mamaya? Pupunta kami ng lolo ko sa auction hall. Pag-uusapan namin ang pag-upgrade ng house kang sa isang marangal na bahay. Bagamat halos natapos na ang lahat, gusto naming samahan mo kami doon para malaman ng mga York na may suporta kami ng tagapagmana ng House Wallington. Hiling ni Polong. Walang problema. Agad namang tinanggap ni Chester. Walang ginawa si Chester kundi samahan at suportahan sila. Siyempre tuwang-tuwa siyang sumali at naipakita niya ang kanyang kapangyarihan sa harap ng kanyang alipin. Bakit hindi? Sige, Boss Chester, hihintayin ka namin sa auction hall. Nagulat at natuwa ang Polong na tinawag siyang boss. Si Miracle Doctor Kang ay nakatayo sa tabi ni Polong sa buong oras, nakikinig sa pag-uusap ni Polong at Chester, labis na humanga at nasisiyahan. Ang kanyang apo ay napakatalino at may pinakamataas na kasanayan sa komunikasyon. Pinasalamatan niya si Chester at itinuro na dapat ibalik ang utang. Umupo si Miracle Doctor Kang at napansin ito nang sabihin ni Polong na malapit nang matapos ang pag-upgrade ng House Kang. Nagyayabang lang siya. Wala pa silang koneksyon ni House York. Malayo pa sila sa pag-upgrade. Bakit nagyayabang si Polong? Ngunit alam ni Miracle Doctor Kang ang layunin ni Polong. Malamang na maghihilom si Chester kapag sinabi ni Polong sa kanya ang totoo, kaya sa halip, hiniling niya kay Chester na samahan siya.
Tiyak na maniniwala ang mga tao na si House Wallington ay nasa kanilang panig. Sa mata ng publiko, si House Wallington ng Iron Fist ay nasa isang espesyal na posisyon. Si Jerry ay isang Mystic Class Master. Ang titulong iyon lamang ay sapat na para igalang siya ng mga tao. Kaya't kung sinusuportahan ni Chester ang House Kang, malamang na ito ay magiging matagumpay na pagtatangka para sa kanila na i-upgrade ang kanilang bahay. Bagamat labis na nalulupig si House York, hindi na nila kailangang labanan si House Wallington. Kung si House Kang ay talagang isang potensyal na kandidato, si House York ay maaaring sumama dito at gawin silang isang marangal na bahay, at si House Wallington ay may utang kay Yorks ng isang pabor. Ang planong ito ay ambisyoso. Sa totoo lang, gusto ni Polong na patahimikin si Miracle Dr. Kang, kaya naman naglabas siya ng palabas. Ngayong naabot na niya ang kanyang layunin, tiningnan ni Miracle Dr. Kang ang kanyang apo ng may pagmamalaki at kagalakan. Tumango siya at sinabing, Polong, noong una, nagtaka ako na dahil nag-aral ka ng medisina sa halip na administrasyon ay sino ang magmamana ng negosyo ng pamilya ng House Kang. Ngunit ngayon nagamaan ang loob ko. Hehe, Lolo, huwag kang mag-alala. Dadalhin ko ang kaluwalhatian sa House Kang at gagawin kong hindi lamang isang marangal na bahay ang House Kang, kundi isang maharlikang bahay na may background sa martial arts para hindi tayo madaling mahulog. Pinanataylang matatag at mapagmataas mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Naikuyom ni Polong ang kanyang mga kamao. Yung mga gustong hamarang sa daraanan ko at humadlang sa akin ay mayayapakan. Wala akong pakialam kung si Martin, Celestino, o ang buffon na si Terence na iyon. Babayaran ko sila at ipapakita sa kanila na ako, si Polong Kang, ang tunay na mananalo. 523. Hindi maikakailang mabuti ang pakana ni Polong. Ayaw makipagkita ni House York kay House Kang dahil alam nila ang motibo nila sa pagpupulong na ito. Imposibleng hindi mapansin ni House York. Lumalaki at lumaki ang House Kang nitong mga taon at nagsimula pa silang makipag-network kay House Turner. Alam ni House York na hindi na makapaghintay si House Kang para sa pag-upgrade. Kapag sinabi at tapos na ang lahat, ang pagiging isang marangal na bahay ay talagang nagdulot ng maraming benepisyo sa pamilya, at hindi lamang reputasyon. Higit sa lahat, nagdala ito ng mga koneksyon at mapagkukunan mula sa iba pang mga bahay. Ang bilang ng mga tao ng partido ay hindi rin mabilang. Ayon sa mga kwalipikasyon ng House Kang, nararapat silang maging pinakamababang antas ng mga marangal na bahay, ngunit hindi madaling aprobahan ang kanilang pag-upgrade. Kasama dito ang pamamahagi at balanse ng iba't ibang interes. Kung mas maraming marangal na bahay, mas maraming problema ang lalabas. Iniisip ni House York na tanggalin ang ilan sa mga hindi na kwalipikado na mga maharlikang bahay. Paano nila papayagan si House Kang na sumali? Gayunpaman, narinig ni House York na dinadala ni House Kang ang tagapagmana ng ikatlong henerasyon sa kanila. Nagiging komplikado ang mga bagay. Darating si House Kang para sa pag-upgrade at nagdadala ng tagapagmana mula sa House Kang kasama nila. Iyon ay halata. Posible kayang talagang sinusuportahan ni House Wallington si House Kang sa pagiging isang marangal na bahay. Tito, tingnan mo dyan. Naguguluhan ang Haldan. Hindi siya makapagdesisyon, kaya humingi siya ng tulong sa isang tao sa House York na makakapagdesisyon. Papasukin mo sila, maririnig natin sila. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nag-isip ng malalim at nag-alinlangan bago tumango, pumayag na papasukin sila. Gagawin ni House Kang ang lahat para makuha ang titulo. Kahit napigilan natin sila, tiyak na magsisikap silang makamit ito. Dahil nakuha nila ang suporta ng House Wallington, hahayaan ba natin silang iharap ang kanilang huling paraan? Kung talagang may kakayahan sila at matugunan ang ating pinakamababang kinakailangan para kay Kang at House. Pero bakit hindi nila kayang ibigay ito ni Wallington sa House at House? Karapat-dapat, ang ibang mga maharlikang bahay ay maaaring tanggihan sila. Dapat mong malaman na ang kasunduan mula sa 5 pinakamalakas na bahay ng mga maharlika ay isa lamang sa 5. Wala bang pakialam ang 4 lower-tier noble house? Nagtatakang tanong ni Haldan. Siya ay isang menor de edad na karakter sa House York, kaya wala siyang ideya kung paano pinapatakbo ang mga bagay.
Hindi naman sa wala silang pakialam, hindi nila sasalungat sa mga desisyon ni House York, mahinahong sabi ng nasa katanghaliang gulang, ngunit ang kanyang tono ay may kumpiyansa. Okay, ihahatid ko na sila. How about you, Uncle? Maingat na tanong ni Haldan. Mananatili ako rito. Huwag mo muna silang tanggapin o tanggihan. Magdedesisyon tayo pagkatapos marinig ang kanilang mga kondisyon, utos ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Kung oo, ay text kita. Naiintindihan, Uncle. Tumango si Halden habang papalabas ng kwarto. Papasukin sila. Utos niya sa katulong sa drawing room. Hindi nagtagal, 3 lalaki ang pumasok sa parlor kung saan masigla silang tinanggap ng Haldan. Miracle Dr. Kang, Mr. Wellington, at Mr. Kang, welcome. Mr. York, isang karangalan. Maaaring may seniority si Miracle Dr. Kang dito, ngunit kailangan niya maging magalang at magpakita ng paggalang sa mga tao mula sa House York. Bagamat maaaring menor de edad na kontak ang Halden sa House York, medyo mahalaga siya sa ilang partikular na larangan. Miracle Dr. Kang, magsisimula ang auction sa gabi. May maitutulong ba ako sa iyo sa oras na ito? O baka may maidaragdag si Miracle Dr. Kang sa katalog ng auction? Ang Halden ay kumilos na parang wala siyang ideya tungkol sa pag-upgrade. Hehe, tama. Pumunta kami dito para magpresente ng item. Nagpanggap din si Miracle Dr. Kang at tumango. Gayunpaman, ang item na ito ay pre-sale. Pre-sale. Napakurap ang Halden. Nagtatanong lang siya at hindi niya inaasahan na mayroon silang isang item, higit pa sa isang pre-sale item. Ito ay kakaiba. Maaaring hindi talaga darating si Miracle Dr. Kang para sa pag-upgrade. Oo. Pagkatapos ng maraming kabiguan at hadlang, nagawa naming mag-imbento ng aking apo ang bagong likhang ito, Steam Beautifying Golden Creation. Pagmamayabang ni Miracle Dr. Kang. Gintuang nilikhang nagpapaganda ng balat. Ulit ng Haldan. Ang pangalan ay medyo mahaba at mahirap bigkasan, ngunit hindi iyon ang punto. Ang function na pinakamahalaga. Ngumiti si Miracle Doctor at ipinaliwanag ito nang makita niya ang pagkalito sa mga mata ng Haldan. Ang pangalan ng gamot na ito ay kumakatawan sa epekto nito. Ang Skin Beautifying Golden Creation ay hindi lamang naglalaman ng epekto ng Golden Creation, kundi pati na rin ang mga epekto sa pagpapaganda. Ito ay nagpapagaling ng mga lumang peklat at pinapalitan ang mga ito ng bagong tissue. Ang mga sugat ay gumagaling ng hindi nag-iiwan ng mga peklat at kahit na ang mga lumang peklat ay maaaring maalis ng lubusan. Hindi na kailangang sabihin, ito ay isa lamang sa mga pangunahing epekto. Ito rin ay nakakapagpapaputi, nagpapatingkad ng balat at nagpapasikip ng balat. Si Haldan, bilang supervisor ng auction, ay may matalas na negosyo. Alam niya na ang gamot na ito ay hindi lamang pangkaraniwang gamot. Naramdaman niya na kapag naipakita na ang gamot, magdudulot ito ng kumpletong pandemonium sa panahon ng auction. Ito ay isang pamatay para sa mga kababaihan na gustong maging maganda. Miracle Dr. Kang, talagang naaayon ka sa iyong pangalan. Napakahimala ng paglikha. Papuri ng Haldan. Ang ibig mo bang sabihin ay ito ang item na gusto mong idagdag sa katalog ng auction? Oo. Pero ngayon ko lang na-develop ito. Nasa processing stage pa lang, kaya medyo mababa ang production at success rate. 2 lang ang ipapa-auction ko. Sabi ni Miracle Dr. Kang habang tumatango. 2. Iyon lang. Nagulat si Haldan. Akala niya ang gamot na ito ay maaaring gawin sa malalaking batch at lahat ay mag-aagawan dito sa auction, ngunit tila hindi ito ang kaso kung tutuusin. Oo. Bagamat nakagawa kami ng 12 ng mga sample, ngunit alam mo, kaming mga Kang ay maraming kaibigan, kaya karamihan sa mga gamot ay niregalo. 2 na lang ang natitira para sa auction. Pinalaki ni Miracle Dr. Kang. Nag-iba ang ekspresyon ng Haldan. Alam niya ang layunin ni Miracle Dr. Kang pagkatapos ng mga salitang iyon. Hindi siya tanga. Siya ang supervisor ng auction kung tutuusin. Inihahatid ng House Kang ang kanilang huling paraan sa House York. Kung tatanggapin sila dito at ngayon, ang gamot ay ibibigay ng libre sa iba pang mga maharlikang bahay. 524. Ganun ba?
Kung gayon ang dalawa ay higit pa sa sapat. Tumango si Haldan. Gawin ba nating finale ang skin beautifying golden creation? Ilang entertainment lang sa pagtatapos ng gabi. Maraming salamat. Natuwa si Miracle Doctor Kang sa desisyon ni Mr. York. Karaniwan, ang pinakamagandang bagay ay naiwan sa huli sa auction. Miracle Doctor Kang, kung wala kang ibang pag-uusapan, maaari mong iwanan ang mga detalye ng skin beautifying golden creation sa isa sa aking mga tauhan dito. Aalis na ako, sabi ni Haldan. Hehe, walang pagmamadali. May iba pa akong pag-uusapan sa iyo. Sana matulungan mo kami Mr. York. Hinarap ni Miracle Doctor Kang ang golden creation at pinigilan ang Haldan na umalis. Oh, ano yon? Nagtanong Haldan, nagkukunwaring kamangmangan. Nakita mo, sa lahat ng mga taon na ito, malaki ang naiambag ng House Kang sa lipunan. Maaari mo ba, Mr. York, tingnan kung tumulong ka sa pakikipag-usap sa 5 mayor at 4 na minor na noble house at kung mairerekomenda mo kami. Maaari bang i-upgrade ang aming bahay Kang sa isang noble house? Hiling ni Miracle Doctor Kang habang nakatingin ng diretso sa mukha ng Haldan. Si Miracle Doctor Kang ay hindi naniniwala na si Haldan ay ignorante sa kontribusyon ng kanyang pamilya. Iniharap nila ang kanilang huling paraan. Ngayon ay naghintay sila ng tugon mula kay House York. Sure, tutulungan kita. Natanggap ng Haldan ang text confirmation mula sa kanyang tiyuhin. Dahil ang House Kang ay may ganoong mahalagang bagay, si House York ay wala dahilan para tanggihan sila. Bagaman si House York ang host ng taunang kaganapan, may karapatan ng ibang mga noble house na tanggihan ka. Hehe, alam naman natin. Hanggat hindi tayo tinatanggihan at sinusuportahan ni House York, tataas ang success rate natin sa pagiging isang noble house, di ba? Napangiti si Miracle Doctor Kang. Nga pala, kinilala ni Polong si Chester bilang kanyang senior, kaya syempre hindi tayo tatanggihan ni House Wellington. Makinis at makinis si Miracle Doctor Kang. Hindi niya sinabi na susuportahan sila ni House Wu. Sabi niya hindi sila tatanggihan. Kaya hindi nasaktan si Chester sa komento. Syempre, kapatid ko si Polong. Bakit ko siya tatanggihan? Hinampis ni Chester ang sariling dibdib at buong pagmamalaki na sinabi, ako si Chester Wellington, ay walang maraming kaibigan, ngunit mayroon akong isang tunay na kapatid, at siya ay si Polong. Siya ay isang tunay na kapatid. Naisip ni Chester na dapat siyang kumilos bilang isang tunay na kapatid sa harap ni Polong upang ilipat siya. Ang paggawa nito ay napabuti ang kanyang pag-arte. Pagkatapos niyang mamaster ang kanyang acting at bullshitting skills, madali niyang makuha ang puso ni Jelay. Natuwa si Chester habang inaalala ang mga pangyayari kahapon. Kahit na ang halaga ng hapunan ay labis na labis, naisip niya na ito ay nagkakahalaga ng bawat sentimos. Nakakuha siya ng ebidensya ng panluloko ni Terence kay Jelay, at naranasan niya ang sining ng pag-arte sa pamamagitan ni Trixie. Ang pinakamagandang bahagi ay nakuha niya ang kanyang sarili bilang isang tunay na kapatid sa dugo. Ang kanyang buhay ay naging perpekto. Pakiramdam niya ay napakaswerte niya, parang siya ang maswerteng pangunahing tauhan sa isang nobela. Lahat ng magagandang bagay ay nangyayari sa kanya sa lahat ng oras. Napangiwi ang Haldan. Alam niyang narito si Chester para suportahan si House Kang. Hindi na niya kailangang magsalita para maipakita ang sarili. Ngunit hindi niya inaasahan na ipahayag ng malakas at malinaw ni Chester na sinusuportahan niya si House Kang. Ito ay hindi kapanipaniwala. Lumitaw ang ilang katanungan pagkatapos niyang marinig ang pag-amin ni Chester. Ano ang ibig niyang sabihin na si Polong lang ang kanyang kapatid? At kailan naging malapit ang House Kang at House Wu? Ang Haldan at Chester ay hindi masyadong nakikipag-ugnayan, kaya hindi niya alam na si Chester ay talagang isang spoiled brat. Bagamat hindi masama ang kanyang karunungan, mali ang kanyang saloobin. Mula sa pananaw ng Haldan, si Chester ay isang binata na may kapangyarihan ng isang maagang yugto ng gininto ang klase. Siya ay isang napakahalagang tao sa House Wellington at malamang na magiging pinuno ng House Wellington sa hinaharap, kaya ang sinabi niya ay kumakatawan kay House Wellington. Si Chester ay isang golden class master sa murang edad. Ang kanyang pagmamataas ay hindi maaaring hindi lilito.
Mababa ang tingin niya sa iba, at ang pinakamasama pa, pinasaya siya ni Jerry, na naging dahilan upang malutas niya ang lahat ng may karahasan. Hindi na kailangang sabihin, ignorante siya sa mga bitag at matatamis na usapan, kaya hindi niya alam na ginagamit siya ni Polong. Hehe, dahil sinusuportahan niyang Master Wellington, hindi magiging mahirap para sa House Kang na maging isang marangal na bahay. Ngumiti si Haldan. Siyempre, dahil hinirang ni House York si House Kang, susuportahan din namin kayo. Maraming salamat. Nakita ni Miracle Doctor Kang na natupad ang kanyang layunin at hindi na niya nakita ang pangangailangan na makipag-usap sa Haldan. Lumipat siya sa katulong at nagsimulang sabihin sa kanya ang tungkol sa mga detalye ng Skin Beautifying Golden Creation. Samantala, pumunta si Polong para kumuha ng pagkain kasama si Chester. Dahil sila ay magkapatid, hindi ito magiging katulad ni Polong na palampasin ang pagkakataon. Sa 2 araw na ito ang unang hakbang ni Polong tungo sa tagumpay sa kanyang buhay. Naglalagay ng isang dramatikong pagtatanghal sa harap ng kanyang lolo, matagumpay na napalapit kay House Wellington, at sa lalong madaling panahon ay naging isang marangal na bahay. Si Polong ay nasa buwan. Ang tanging pinagsisisihan niya ay si Melissa Webb. Wala siyang choice kundi palayain siya. Kahit na nalugmok si House Turner, mayroon pa rin silang kapangyarihan. Hindi nararapat na makipagkulitin siya kay Melissa Webb at pagkatapos ay itabi siya. Magdudulot iyon ng problema sa kanyang pamilya. Iniisip niya kung sinong maswerteng bastard ang magkakaroon ng pribilehiyong ilapat ang kanyang mga daliri kay Melissa Webb. Kahit ano. Umiling si Polong at isinantabi ang iniisip habang umiinom kasama si Chester. Sa kabilang banda, natuwa si Melissa Webb na bumalik siya sa kanyang normal na buhay, isang buhay na wala si Polong. Hindi nagtagal pagkatapos umalis si Miracle Doctor Kang, pinutol ng katulong ng Halden ang pag-uusap ng Halden at ng kanyang tiyuhin sa pamamagitan ng isang tawag sa telepono. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa upgrade ng House Kang. Kumunat ang noo ni Halden. Bakit napaka-hectic ng araw ngayon? Pero sinagot niya pa rin ang tawag. Ano yon? Busy ako. Malinaw na sinasabi ng Halden sa kanyang katulong na tumahimik kung walang anumang apurahang bagay. Mr. York, Professor Larkin, Mr. Celestino, at isang binata mula sa kumpanya ng gamot ni Miracle Dr. Larkins ay dumating at humiling ng madla ang ulat ng kanyang lingkod. Oh! Dumating na rin si Miracle Dr. Larkins. Labis na nalito ang Haldan. Anong meron ngayon? Pagkaalis ni Miracle Dr. Kang, dumating si Miracle Dr. Larkin. Nakatali siya sa mga Miracle Doctors ngayon. 525. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, ang tiyuhin ng Haldan, ay nagulat din. Bakit nandito si Martin? Hindi na siya nagulat na 2 Miracle Doctor ang bumisita, ngunit personal na dumating si Martin, at hindi bababasa, dumating upang makipagkita sa isang tao mula sa House York. Si Martin ay hindi pa masyadong nakalapit sa alinman sa mga bahay, ngunit hindi rin siya lumayo. Ang kanyang medikal na kasanayan ay napakahusay, ngunit ang kanyang mga bayad ay palaging makatwiran. Higit sa lahat, mapagpakumbaba siya. Sa mata ng karamihan sa mga marangal na bahay, si Martin ay itinuturing na isang kahangahangang tao. Kaya lang, si Martin ay hindi kailanman malapit sa alinman sa mga bahay at hindi personal na bumisita sa iba. Patuloy na itinaguyod ni House York si House Larkins bilang isang noble house candidate ngunit tinanggihan ni Martin sa lahat ng oras. Alam ni Martin na ang pagiging isang marangal na bahay ay pansamantalang kaluwalhatian lamang. Walang sino man ang maaaring humalili sa kanya pagkatapos ng kanyang kamatayan. 2 lang ang pagpipilian niya, ang panganay niyang anak at si Francine. Gayunpaman, ang kanyang panganay na anak ay hindi angkop bilang tagapagmana, at si Francine ay wala na rin sa pagtakbo. Siya ay isang babae at magpapakasal na, kaya hindi mahalaga ang kanilang pamilya na maging isang marangal na bahay. Kung masusumpungan ng kanyang apo ang kanyang sarili na isang may kakayahang lalaki, mabubuhay siya ng masaya at masaganang buhay. Ang House Larkins ay hindi isang marangal na bahay, at hindi sila malapit sa ibang mga bahay. Dahil dito, nabigla ang mga York nang marinig ang pagbisita ni Martin. Iimbitahan ko ba sila, Tiyo? Hindi tanga ang Haldan.
Alam niyang kung si Miracle Doctor Kang iyon, kailangan niyang tanungin ang kanyang tiyuhin, ngunit pagdating kay Miracle Doctor Larkin, kailangan siyang libangin. Sasamahan kita this time. Nag-alinlangan ng medyo may edad na lalaki, at tumayo. Medyo nagulat ang Halden, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang sapat na si Martin na ilipat ang kanyang tiyuhin. Maging ang matandang maharlikang kahalili na manggagamot mula sa isang nakatagong marangal na bahay na nakahiga sa bahay York ay may kasanayang medikal na halos katumbas ng kay Martin. Matapos utusan ng kanyang mga tauhan na kumilos ng magalang, nakilala ng Halden at ng kanyang tiyuhin ang tatlo sa parlor. Professor Larkin, bihira kang makita dito. Inabot ng nasa katanghaliang gulang na lalaki at mainit na kinamayan si Martin. Naging friendly siya. Natulala ang Halden dahil ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang kanyang tiyuhin na napaka-friendly. Hehe, pangalawa ka palang panganay sa House York, diba? Ano nga ulit pangalan mo? Matanda na ako at makakalimutin, pero ang tagal na. Tumanggaw si Martin sa nasa katanghaliang gulang na lalaki, hindi nagpakita ng labis na pagsinta o pagtataka. Meron. Ako si Leon York. Isang masigasig na sabi ng nasa katanghaliang gulang, hindi naapektuhan ng ugali ni Martin. Tinatreto mo ako noong bata pa ako. Naalala ko. Tumanggaw si Martin. Si Leon. Pagkatapos ng maliit na usapan, hinarap ni Leon ang Halden at sinabing, Halden, nasaan ang iyong ugali? Ito ang iyong Lolo Larkin. Hello, Lolo Larkin. Halden na nagsalita ng may paggalang. Tumanggaw si Martin. Hindi siya kailanman nagpakita o nagpahayag ng kabaitan sa sinuman maliban kay Terence. Palagi siyang ganito. Karaniwang iginagalang ng mga tao ang iba na mas may kaalaman kaysa sa kanilang sarili, at hindi ito exception. Professor Larkin, may maitutulong ba ako sa iyo? Diretso sa punto si Leon. Gagawin niya ang lahat para matulungan si Martin. Nandito lang ako para mag-errand. Kakatag lang namin ni Lil Linford kasama si Fatty Boy. Paminsan-minsan lang nagbibiro si Martin. Tungkol naman sa pangalan ni Celestino, naging close na sila, kaya sinimulan na rin niyang tawagan si Celestino Fatty Boy. Haha, Professor Larkin, joker ka. Tumawa si Leon. Chairman Lay, paano kita matutulungan? Dahil kay Martin, naging magalang si Leon kay Celestino. Gayunpaman, hindi niya maisip kung sino si Terence. Ipinadala niya si Lil Kevin upang tiktikan sila kahapon ngunit natuklasan siya ni Terence. Hindi ito malaking bagay. Naghanda ang aming kumpanya ng isa pang item para sa auction bukas. Sabi ni Celestino. Oh, isa pang item. Nagningning ang mga mata ng Halden. Ang Peel of Life Extension at Toxic Cleansing ay labis na kumikita kahapon. Kung talagang may iba pa si Fatty Boy, tiyak na magdudulot ito ng mga benepisyo sa auction. Oo. Hindi namin ito inilabas kanina dahil natatakot kami na baka isipin ng iba na ginagaya namin si Miracle Doctor Kang. Sa katunayan, isa sa aming mga injury medicine ay may parehong epekto sa Golden Creation. Kaya ang ipipresente namin ay ang special edition ng aming injury medicine, paliwanag ni Fatty Boy. Oh, balak mong ilagay ang espesyal na edisyong ito sa auction. Ang Halden ay gumawa ng kakaibang mukha habang sinabi niya, ngunit ngayong gabi, ang House Kang ay naghanda ng 100 limitadong edisyon ng Golden Creations para sa auction, kaya sa palagay ko ang halagang iyon ay malamang nakasiya siya. Hindi nagpatuloy sa pagsasalita ang Halden dahil alam niyang nakuha ni Fatty Boy ang kanyang kahulugan. Kung ibebenta nila ito bukas, walang anumang halaga sa pamilihan para dito. Bagaman ang iyong Peel of Life Extension at Toxic Cleansing ay lumikha ng kaguluhan sa panahon ng auction, sa palagay ko ay hindi ito gagana para sa iyong espesyal na edisyong gamot sa pinsala. Hehe, hindi ako masyadong sigurado kung gaano kahusay ang kanilang limitadong edisyon na Golden Creation, ngunit ang aming espesyal na edisyon na gamot sa pinsala ay hindi mababa. Kinaway-kaway ni Fatty Boy ang kanyang kamay habang nagpatuloy, sigurado akong mabente rin ang gamot natin. Paano mo may kukumpara ang gamot ni Miracle Dr. Larkin sa Miracle Dr. Kang's? Alam ni Leon na may nangyari nang iwagayway niya ang kanyang kamay. Halden, huwag ka nang mag-alala masyado. Pakinggan natin kung ano ang epekto ng kanilang espesyal na edisyong gamot para sa pinsala.
Okay, Uncle. Nagulat ang Halden at naisip, oo, ang gamot ni Miracle Dr. Larkins ay mas mahusay kaysa sa Miracle Dr. Kang. Paano ko sila may kukumpara? Hehe, hindi lang basic effect ng injury medicine ang special edition namin kundi may effect din na pampaganda ng balat. Mapapagaling agad nito ang sugat ng hindi nag-iiwan ng peklat. Bukod pa rito, pinapagaling din nito ang mga lumang peklat at pinapalitan ng bagong tissue. Kahit na ang mga lumang peklat ay natatanggal. Hindi na kailangang sabihin, ito ay isa lamang sa mga epekto. Nakakapagpaputi din ito ng balat, nakakapagpapayat ng mga pore, at nakakapagmalaki pa. Nanlaki ang mga mata ng Halden habang si Sicilion ay mukhang gulat na gulat. Iisa ang sinabi ni Fatty Boy at Miracle Dr. Kang sa kanila ngayon, halos pareho lang. Ano ang mali sa araw na ito? Paano ito nangyari? Parehong bahay na dumarating sa parehong oras na nagbebenta ng parehong uri ng gamot. 526. Anong meron? Wala kayong tiwala sa amin. Nagtataka si Fatty Boy matapos niyang makita ang mga ekspresyon nila. Hindi naman sa wala kaming tiwala sa'yo. Ngumiti ng pilit ang Halden. Nabigla lang kami, yun lang. Ganun ba? Talagang inakala ni Fatty Boy na nabigla sila sa epekto ng kanilang espesyal na edisyon na gamot sa pinsala, hindi dahil sa nagkataon. May 20 bote. Gawin mong 500,000 ang base bid price, please. Mr. York, kaya mo na ba ang iba? 20 bote. May hawak ka bang stock? Nanlaki ang mata ng Halden. Gulat ang bumalatay sa kanyang mukha. Oo, halos magtampo si Fatty Boy at ilabas ang galit niya sa Halden. Ngunit pinigilan niyang gawin iyon dahil makapangyarihan si House York at wala siyang ginawang hindi tama. Sa paraang pagdududa niya sa mga ito ay ikinadismaya niya. Tito, ano sa tingin mo? Nabahala ang Halden at hinarap si Sicilion para humingi ng tulong. Hehe, ilagay natin sa auction para bukas. Ngumiti si Sicilion. Sa tingin ko ang gamot na ito ay magdudulot ng pagkahumaling. Masyadong mababa ang 500,000, gawin itong 1,000,000. Okay. Nakinig ang Halden sa desisyon ng kanyang tiyuhin at hindi na nagsalita pa. Hindi nakita ni Fatty Boy ang pagdating na iyon. 1,000,000 dahil maganda ang base bid price hanggat maaari itong ibenta sa mas mataas na presyo. Inilagay niya ang malitin na danya sa mesa at sinabing, narito ang espesyal na edisyong gamot para sa pinsala. Mangyaring tingnan at suriin ito, Mr. York. Ang paglalarawan ay nakasulat sa loob. Natarante si Halden nang buksan niya ang malita. Ang mga ito ba ay dapat na ang espesyal na edisyon na gamot sa pinsala? Ang mga masasamang puting plastik na bote na ito. Bakit pareho ang hitsura ng mga ito sa maliliit na bote na naglalaman ng mga pampalasa? Ay ito ang espesyal na edisyon. Hindi napigilan ng Halden ang tanong. Hehe, last minute lang nahanda, kaya walang time for packaging. Napangiti si Fatty Boy. Natahimik ang Halden, ngunit nagtiwala pa rin siya kay Fatty Boy. Dapat maging epektibo ang gamot. Matapos mag-isip, tumango siya. Okay, ipaparehistro ko ang item na ito. Pagkatapos ng kaunti pang pakikipag-chat kay Fatty Boy, umalis sina Martin, Fatty Boy at Terence sa auction hall. Alam ni Sicilion na dapat siyang lumapit sa mga taong tulad ni Martin. Bukod dito, ang kumpanyang medikal ni Miracle Dr. Larkins ay gumawa lamang ng mga hindi pangkaraniwang bagay. Pagkatapos paalisin si Martin, gustong tumawa ni Sicilion nang maalala niya na gustong gamitin ni Miracle Dr. Kang ang kanyang skin beautifying golden creation para maging isang marangal na bahay. Karaniwan, ito ay higit pa sa sapat. Ngunit, dahil si Miracle Dr. Larkins mismo ang naglabas ng parehong mga item na available sa kasalukuyan, ginawa nitong parang hindi big deal ang 100 pre-sale na item ni Miracle Dr. Kang. Kapag nalaman ito ni Miracle Dr. Kang, tiyak na luha siya. Gusto niyang gamitin ang skin beautifying golden creation para kumonekta sa ibang mga bahay, ngunit hindi niya alam na ang Miracle Dr. Larkins ay may mga gamot na available at handa ng ibenta. Sino ang gustong bumili ng kanyang pre-sale na gamot? Tito, masalimuot ang araw na ito.
Nakahinga ng maluwag ang Haldan. Hehe, hindi naman ganoon kakomplikado. Kaya lang hindi qualified si House Kang na maging isang noble house ngayon, sabi ni Sicilion. Ang huling paraan ng House Kang ay wala sa harap ni Miracle Dr. Larkin. Alam ko, di ba? Kung gayon, dapat pa ba nating ilagay ang skin beautifying golden creation sa auction ngayong gabi? Tanong ni Haldan. Siyempre, bakit hindi? Ngumiti si Sicilion. Walang epekto. Hahayaan na lang natin na bumili ng iba kung sino man ang gusto. Totoo, tinutulungan lang namin silang magbenta ng mga bagay sa auction. Hindi namin kasalanan kung walang gustong bumili. Tumanggaw si Haldan. Nagsimula ang pangalawang auction noong gabing iyon. Tinawagan ni Trixie si Terence sa madaling araw, ngunit walang oras si Terence na magsalita ng mahaba, kaya nagtanong na lang siya tungkol sa kinaroroonan ni Thomas. Matapos malaman na hindi pa umuwi si Thomas, tinanggihan niya ang imbitasyon ni Trixie. Gayunpaman, sa auction hall, imposibleng iwasan si Trixie. Terence. Si Trixie ay may hawak na 2 inumin sa kanyang kamay at tumakbo papunta kay Terence, namumula ng maalala ang nangyari kahapon. Wala namang nangyaring masama, di ba? Kinuha ni Terence ang inumin mula sa kamay ni Trixie. Nagkaroon siya ng kakaibang relasyon kay Trixie, at kasali rin si Thomas na nagpasakit sa kanya ng ulo. Ay, ayos lang ako. Nahihiyang ipinilig ni Trixie ang kanyang ulo sa malaking kaibahan sa kanyang dating gawi. Walang magawa si Terence laban sa gawi ni Trixie. Hindi maitatanggi na medyo naantig siya kay Trixie, ngunit ito ay pagnanasa, hindi pag-ibig. Naisip ni Terence na kakaiba ang kalagayan ni Trixie. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na masaksihan niya ang isang misteryosong sakit. Trixie, may masamang dugo tayo noon, ngunit mula noong nailigtas kita kahapon. Tumahimik si Terence saglit at idinagdag, palagay ko, pantay na tayo, tama. Nagulat si Trixie. Ngunit hindi nagtagal ay naunawaan niya ang ibig niyang sabihin. Umaasa si Terence na titigil na siya sa paghihiganti. Ngunit gusto pa rin ba niya ang paghihiganti? Kung hindi ito binanggit ni Terence, hindi ito mararamdaman ni Trixie. Ngunit dahil nabanggit niya ito, naramdaman ni Trixie na hindi na niya gaanong kinamumuhian si Terence. Ang galit ay nawawala. Ayaw na niyang maghiganti. Naging komplikado at halo-halong emosyon ang naramdaman niya. Nakita siya ni Terence na hiyubot-hubad, ngunit hindi siya nagpakita ng anumang palatandaan. Iniwan niya ba iyon? Naresolba na natin ang mga problema sa pagitan natin, hindi ba? Nagpasya si Trixie at tumingin kay Terence ng kakaiba. Trixie, maging tapat ka sa akin, ano ang gusto mo? Si Terence ay hindi naapektuhan ng pagiging inosente ni Trixie. I like you. I want to be with you. Wala nang iba. Tumingin si Trixie kay Terence, nasaktan. Hindi ka mananagot, tama. Hindi nakaimik si Terence. Alam niya na ang pinakamahusay na paraan upang malutas ito ay ang hindi pansinin siya dahil ang pagpapatuloy ng pag-uusap ay hindi haantong sa isang conclusion. Hindi nagalit si Trixie sa hindi niya pinapansin ni Terence. Binaliktad lang niya ang katalogo ng auction. Ang mga ilaw ay dimed at 2 spotlights ang lumiwanag sa auction stage habang ang Halden ay lumabas mula sa likod at yumuko ng maganda. Mga binibini at ginoo, maligayang pagdating sa ikalawang araw ng ikalawang auction. Si Terence ay hindi nagpakita ng interes sa karamihan ng mga item sa auction. Ang mga bagay ay mga antique, celebrity dating voucher, at ilang mga kayamanan. Sa wakas, lumabas ang kahon kung saan interesado si Terence. Ang inaantok na si Fatty Boy ay naupo ng patayo kasabay ng isang kulog. Naisip ni Terence na ito ay nakakatawa. Si Fatty Boy ay talagang isang natatanging tao. Nagtrabaho din ito. Hoy, boss, panoorin mo ito. Hindi dapat maging problema kung walang lumalaban dito. Garantisado si Fatty Boy habang hinihimas ang kanyang dibdib. 527. Bagamat nagaganap ang auction, walang anumang pandemonyong tulad noong nakaraang araw. Ang mga bagay sa auction ay hindi mura, ngunit hindi o magulo o mainit.
Agad silang sumuko matapos malaman na marami ang lumalaban para sa item na iyon. Dahil walang saysay na gumawa ng isa pang kaaway sa pamamagitan ng pakikipaglaban para sa mga item sa auction. Ang mga taong ito ay maruruming mayayaman. Habang nakikinig si Trixie sa labis na mga bid, naklik niya ang kanyang dila. Kung maaari silang magtipid sa akin ng pera, maaari akong bumili ng Ferrari. Hindi pa ba sapat ang nakuha mo kay Chester kahapon? Sagot ni Terence at ngumisi. Hehe, karapat-dapat siya. Sabi ni Trixie na may diretsong mukha. Hindi pa sapat ang nakuha ko mula sa kanya. Ang hindi pagpalo sa kanya ay isang awa. Tama, Terence, bakit ka nandito? Ikaw at sila. Hindi ito masyadong pinag-isipan ni Trixie kanina, ngunit napagtanto na lang niya na si Fatty Boy ang tumatawag kay Terence na boss. Nagtaas siya ng kilay at nanlaki ang mata. Ikaw ang amo ng mataba na iyon. Bahagyang pinagpawisan si Terence habang siya ay tulala. Nakalimutan niyang nasa paligid si Trixie at hindi napigilan ni Fatty Boy na tawagin siyang boss sa publiko. Ang mataba na ito ay ang CEO ng isang kumpanya ng gamot. Alam niya na ako ay isang mahusay na manlalaban, kaya gusto niya maging alipin ko, sabi ni Terence. Oh, ganun ba? Mayaman ba siya? Ngumisi si Trixie kay Fatty Boy na parang Cheshire Cat. Hoy, mataba, girlfriend ako ng amo mo, hindi ba dapat may mga regalo ka sa akin? Nanlaki ang mga mata ni Fatty Boy at tumingin siya kay Terence nang walang katiyakan. Huwag mo siyang pansinin, baliw siya. Kinawian ni Terence ang kanyang kamay para sabihin sa kanya na huwag pansinin si Trixie. Tuyong tumawa si Fatty Boy at tumalikod. Si Fatty Boy ay nagtataka kung sino itong Trixie at ang kanilang relasyon. Talaga. Parang nakikinig siya sa bawat salita mo. May shares ka ba sa medicine company na iyon? Si Trixie ay hindi tanga. Alam niya na hindi susundan ni Fatty Boy si Terence dahil lang sa magaling itong manlalaban. Imposible iyon. Hindi nagabalang sumagot si Terence sa kanya at itinoon ang atensyon sa auction dahil ang susunod na item sa auction ay ang Millennium Snow Lotus. Gayunpaman, hindi sa herb ang kanyang focus, nasa box na naglalaman ng herb. Sup? Ayos. Nagdamdam si Trixie at nagtaka kung bakit masama ang pakikitungo ni Terence sa kanya. Hindi niya akalain na siya ay mas mababa kay Josephine kahit kaunti. Ang susunod na item ay ang Millennium Snow Lotus. Ang auctioneer ay naglabas ng isang maselang kahon at nagsalita, naniniwala ako na karamihan sa ating mga kaibigan dito ay may magandang ideya kung paano gamitin ang Millennium Snow Lotus. Hindi kailangan ng isang pagpapakilala. Ito ay isang napakabihirang damo. Ang isang siglo ay napakabihirang, ngunit ito ay isang Millennium Snow Lotus. Ito ay natagpuan sa isang yungib na may ganitong kahon na naglalaman nito. Ang mga eksperto ay napatayan na ito ay talagang 1,000 taon. Sinubukan ng auctioneer na ibenta ang item. Bagaman nakasulat ito sa paglalarawan ng item, kailangan pa ring ipakilala ng auctioneer ang item. Magsisimula tayo sa 5 milyon. Anunsyo ng auctioneer. Natahimik ang auction hall. Walang ibinigay na tugon dahil karamihan sa kanila ay nakarinig ng halamang gamot ngunit wala sa kanila ang talagang gagastos ng 5 milyon nang hindi alam ang aktwal na paggamit ng halamang gamot. Nanunood lang ang mga tao hanggang sa may nagbid. 6 na milyon. Itinaas ni Gilier ang kanyang sagwan. Hindi naman masyadong mataas o mababa ang presyo dahil alam niyang wala talagang lalaban dito. Nang itataas na sana ni Fatty Boy ang kanyang sagwan, nakita niya ang kamay ni Gilier at nanlamig ito. Ngunit naunawaan niya na ang House Kang ay nagpapatakbo din ng isang kumpanya ng gamot. Ito ay ganap na normal para sa kanila na bumili ng damong iyon. Kaya lang hindi siya sigurado kung nanalo si House Kang sa lahat ng paraan. 8 milyon. Itinaas ni Fatty Boy ang kanyang sagwan. Nakatutok ang mga tao kay Fatty Boy pagkatapos niyang itaas ang kanyang paddle. Hindi sila nabighani sa dami ng perang banibid niya kundi sa away nila ni Gilier. Naglalaban sila para sa Peel of Life Extension at Toxic Cleansing kahapon, at ngayon ay muli silang lumaban, sa pagkakataong ito para sa Millennium Snow Lotus. Walang interesadong sumali sa laban.
Alam ng mga tao na hindi sila dapat tumawid sa alinman sa mga bahay, lalo na si Fatty Boy. Nakatayo siya sa harap mismo ni Martin, at sino ang may mga ball ang tumawid kay Martin. Isang tanga lang ang maghahanap ng gulo. Bukod dito, hindi nila alam kung paano gamitin ng maayos ang Millennium Snow Lotus, kaya walang kwenta ang pagsali sa laban. 10 milyon. Si Guillermo ay mukhang madilim. Akala niya ay makakapagbid siya ng 6 na milyon para makabili ng halamang gamot, ngunit dumating si Fatty Boy at sinabotahe ang kanyang plano. Wala siyang choice kundi tumawad ng 10 milyon. 15 milyon. Hindi na hinintay ni Fatty Boy na mag-render ang echo ni Guillermo at nagsimulang sumigaw ng mas mataas na bid. Fucker! Ang mukha ni Guillermo ay kasing pula ng atay ng baboy at nagmura siya sa ilalim ng kanyang hininga. Tay, halatang kalaban tayo ni Fatty Boy. Niloloko nila tayo kahapon. Baka ganoon din ngayon. Para kay Guillermo ang pag-iisip na iyon ay hindi maiiwasan. Sila ay nasa parehong negosyo pagkatapos ng lahat. Ipinanganak sila para maging magkaaway. Dapat nating makuha ang damong ito sa lahat ng mga gastos. Wala akong pakialam kung niloloko niya tayo o hindi tayo dapat sumuko. Mukhang nagtatampo din si Miracle Dr. Kang. Kinailangan nilang kunin ang halamang gamot kung hindi ay magiging walang bunga ang pag-upgrade. 20 milyon. Gusto ni Guillermo na sumuko si Fatty Boy. 25 milyon. Si Fatty Boy ay tila hindi nakakuha ng anumang pinsala mula sa pagtaas hanggang siya ay tumaas sa isang mas mataas na bid. 30 milyon. Putol ni Guillermo. 50 milyon. Walang pakialam na sabi ni Fatty Boy. Sumabog si Guillermo. Ano ang deal kay Fatty Boy? Dalawa lang tayong lumalaban dito at bigla mong tinaasan ang iyong bid ng 20 milyon. Masyado ka bang mayaman o pinipilit mo akong sumuko? 55 milyon. Sabi ni Guillermo pagkatapos tumingin sa kanyang ama na tumanggo sa kanya. 80 milyon. Naalala ni Fatty Boy na binigyan siya ni Terence ng maximum na presyo para sa item na ito at ayaw na niyang makipaggulo pa kay Guillermo kaya nag-alok siya ng pinakamataas na presyo para magpasya si Guillermo kung ano ang gusto niyang gawin. 528. Pagkaraan ng ilang oras, napagtanto ng karamihan na si Fatty Boy ay naghihiganti lamang laban sa House Kang. Hindi niya sinasadyang bilhin ang halamang iyon. Walang magtataas ng presyo gaya ng ginawa ni Fatty Boy. Kahit na mayaman sila, hindi nila ito gagawin para masaya. Nagsisimula ng kumulo ang dugo ni Guillermo. Nang iaangat na sana niya ang kanyang sagwan at magbid ng 85 milyon, pinigilan siya ni Polong. Dapat ay samahan ni Polong si Melissa Webb, ngunit dahil malapit nang magkatotoo ang kanyang pangarap, nagpasya siyang talikuran si Melissa Webb at sumali sa auction. Polong, anong ginagawa mo? Kumunat ang noo ni Guillermo. Hindi mo ba narinig ang sinabi ng lolo mo? Dapat nating makuha ang damong iyan sa lahat ng paraan. Siyempre, kailangan nating makuha ito, tatay, ngunit kailangan din natin ng diskarte. Mabilis na sabi ni Polong. Hindi ka maaaring magpatuloy ng walang taros na pagbibid. Ang presyo ay lalapit sa hindi maabot na antas para sa amin. Oh, naiinip na si Guillermo. Ibuhos mo lang ang beans, wala tayong mararating sa ganitong bilis. Guillermo. Makinig kay Polong. Hayaan siyang gawin ang trabaho. Inilagay ni Miracle Dr. Kang ang lahat ng kanyang tiwala at tiwala kay Polong pagkatapos ng usapan kahapon at ang mahusay na pagganap na ipinakita niya ngayong umaga. Nalaman niya na si Polong ay nakahihigit sa kanyang panganay na anak na si Guillermo. Itinikom ni Guillermo ang kanyang bibig pagkatapos marinig iyon mula sa kanyang ama. 86 na milyon. Itinaas ni Polong ang kanyang paddle at nagpaliwanag, nagtataas lang kami ng bid ng 5 milyon kada beses. Ipinapakita nito na marami pa kaming pera. Kung niloloko lang nila tayo at patuloy tayong tataas ng 5 milyon bawat pagkakataon, tiyak na tataas ang presyo nila. Kaya ngayon na nagdadagdag na lang ako ng 1 pang milyon, baka isipin nila na nasa limitasyon na natin, hindi na nila kayang mag-alok ng mas mataas na presyo. Kaya lang, tulad ng kahapon, sumuko na sila.
Gusto kong magkaroon nito kahit anong mangyari, tumaas man ang bid ko ng 5 milyon o 1 milyon lang, pare-pareho lang sa kanila. Alam ni Gilier ang diskarteng ito, ngunit mainitin ang ulo niya at nakalimutang ilapat ito. Matapos makinig sa paliwanag ng kanyang anak, nalaman niyang medyo mapusok siya. Sa kabilang banda, labis na ikinatuwa ni Miracle Doctor Kang kung gaano kalmado at epektibo ang kanyang apo sa paglutas ng problema at paghawak ng negosyo. Nahigitin ng kanyang kakayahan ang bawat miyembro ng House Kang. 100 milyon. Sinabi ni Fatty Boy na inihayag ang kanyang limitasyon. Ito. Hindi naisip ni Polong na gusto ito ni Fatty Boy. Ipinakita niya kay Fatty Boy na sila ay nasa matinding paghihirap. Sa pamamagitan ng karapatan, si Fatty Boy ay titigil sa pagbid pagkatapos malaman na sila ay nasa kanilang limitasyon. Gusto ba talaga ni Fatty Boy ang herb? Ngunit mahirap pa ring sabihin. Si Fatty Boy ay kumakatawan sa kumpanya ng gamot ni Miracle Dr. Larkin at ang milenyo na Snow Lotus ay pambihira. Walang masama kung ipinaglalaban din ito ng iba. Nais ni Polong na magbid ng mas mataas na presyo, ngunit talagang walang pera si House Kang. Si Polong ay hindi madaling matuwa o padalos-dalos na tao. Gumastos siya ng 15 milyon kahapon kaya nasa 80 milyon na lang ang natitira sa budget. Naabot na ni House Kang ang kanilang mga limitasyon. Lolo, wala na po kaming pera. Pag-amin ni Polong pagkatapos huminga ng malalim. Hindi na tayo makakabalik, kunin mo na lang yan. Nagngangalit si Miracle Dr. Kang. Ang kinabukasan ng House Kang ay nasa milenyo na Snow Lotus. Nagiging issue din kung may haharap nila ang dalawang pre-sale na Skin Beautifying Golden Creation. Mas bumuti ang pakiramdam ni Miracle Dr. Kang sa naisip. Maaari man lang nilang bawiin ang bahagi nito mula sa pagbebenta ng Golden Creation at Skin Beautifying Golden Creation. 101 milyon. Si Polong ay hindi naglakas loob na kumilos ng mahigpit dahil ang dalawa sa kanila ay puspusan upang kunin ang damo. Ito ay isang labanan ng pasensya. Naramdaman niya na naabot na ni House Kang ang kanilang limitasyon. Siya ay nag-aatubili na sumuko sa puntong ito, ngunit ang presyo ay higit sa 100 milyon. Walang choice si Fatty Boy kundi lumingon kay Terence. Boss, itutuloy pa ba natin? Tahimik na mungkahi ni Fatty Boy. Kung sulit ang kahon na iyon, maaari pa rin nating ipaglaban. Oo naman, kontrolin mo lang ang sarili mo. Tumango si Terence. Ayos lang si Terence dito dahil malaki ang kinita niya sa Peel of Life Extension at Toxic Cleansing kahapon. Gusto mo yung box? Curious na tanong ni Trixie matapos marinig ang sinabi ni Fatty Boy. Ayaw mo ng Millennium Snow Lotus. Ayaw magpaliwanag ni Terence ngunit natakot siya na baka magkagulo si Trixie, kaya sinabi niya, kahon lang ang gusto ko, hindi ang damo. Ah, para saan ang kahon? Naguguluhan na tanong ni Trixie. Huwag ka nang magtanong ng marami, sasabihin ko sa iyo mamaya, sabi ni Terence. Ano ang ugali na ito? Si Trixie ay lubos na hindi nasisiyahan. Hoy, kung makukuha ko ang box, boyfriend kita, deal. May idea ka? Tanong ni Terence, hindi pinansin ang kahilingan ni Trixie. Siyempre naman. Tumango si Trixie. So deal ba o no deal? Ano ang sinusubukan mong gawin? Natural na hindi tatanggapin ni Terence ang katawa-tawang kahilingan ni Trixie. Bakit ka ba nagmamalasakit, sabihin mo lang oo o hindi? Ipinikit ni Trixie ang kanyang mga pilikmata kay Terence. Huwag na lang. Nagkibit balikat si Terence. Hindi niya matanggap ang kahilingan. Si Trixie ay nasaktan at pinandilatan si Terence. Kung gayon, huwag mo akong pansinin, paano iyon? Mag-usap tayo pagkatapos mong makuha ang kahon. Hindi siya tinanggihan ni Terence sa pagkakataong ito. Alam niyang kasali si Thomas, kaya hindi niya kayang ipikit na lang ang mga mata niya kay Trixie, di ba? Okay, sundan mo muna ako. Huwag mo na akong awayin. Sabi ni Trixie. Oo naman. Tumango si Terence. Hindi mahalaga basta makuha niya ang kahon. Sa puntong ito, ang presyo ng damo ay tumaas sa 110 milyon. Pareho silang nagdaragdag lamang ng 1 milyon sa bawat bid. Itinaas ni Polong ang kanyang paddle sa halagang 111 milyon.
Sinundan ni Fatty Boy ang isa pang milyon. Tama na. Umiling si Terence kay Fatty Boy. Hindi sigurado si Terence na kung ang kahon na ito ay ang kahon na nakasulat sa sinaunang balumbon, kaya nagpa siya siyang bitawan ito. 529. Fatty Boy, sinasadya mo ba yan? Ginawa mo rin ang ginawa mo kahapon. Hindi naman natiling kalmado si Gilier at bumagsak sa kanyang mga paa. Walang pera si House Kang. Maaaring wala silang sapat na pondo upang mabayaran ang presyo ng halamang gamot ngayon kahit na matapos ibenta ang Golden Creations ngayong gabi. At saka, hindi maaaring malugi si House Kang dahil sa pagbili ng halamang gamot, di ba? Napabuntong hininga si Polong. Huli na siya para pigilan ang kanyang ama. Pero dahil sinimulan na ng kanyang ama ang laban, hindi na lang sila maupo na parang duwag. Handa si House Kang na gawin ang lahat para sa labanang ito. Sinasadya. Si Fatty Boy ay nakaramdam ng maling akusasyon at nagpas siyang lumaban habang siya ay tumayo. Napakatseyo ng kumpanya ng gamot na Miracle Dr. Kang. Hindi mo ba alam kung ano ang isang auction? Kahit sino ay maaaring makipaglaban para sa item, alam mo ba? Alam ni Polong na oras na para tumayo siya bilang isang Kang. Hindi siya makatingin sa gilid lang. Mr. Lei, hindi iyon sinasadya ng tatay ko. Sinusubukan lang niyang tanungin kung mayroon kang wastong dahilan para sa pagbid para dito. Maaari mo bang sabihin sa amin kung bakit mo ito kailangan? Ang damong ito ay napakabihirang, ngunit hindi ito kailangan sa karamihan ng mga recipe ng gamot, mataimtim na sinabi ni Polong na hindi katulad ng kanyang ama. Para saan? Tumawa si Fatty Boy. Let me tell you, I tried to buy it for fun, okay. Bakit hindi mo sabihin sa akin ang dahilan mo? Napangiti si Polong. Tuwang-tuwa siya sa sagot ni Fatty Boy. Maaari siyang magpatuloy sa susunod na bahagi ng plano. Sa sandaling tumayo si Polong, na plano na niya ang lahat. Siyempre kaya ko, Mr. Lei. Pagmamalaki ni Polong. Bagaman kami ay nagpapatakbo ng isang kumpanya ng gamot para sa isang pamumuhay, ang aming motto ay nagil iligtas ng mga buhay. Sumasang-ayon ka ba sa akin? Kumunat ang noo ni Fatty Boy. Hindi niya alam kung ano ang gustong ipahiwatig ni Polong, ngunit hindi siya sumang-ayon. Mr. Lei, bibili kami ng halamang gamot para magligtas ng mga buhay. Ang halamang ito ang tanging natitirang pangunahing sangkap para sa gamot na ginagamit namin para iligtas ang isa sa aming mga pasyente. Nagpatuloy si Polong sa pag-arte. Maaaring magkaroon tayo ng mga salungatan, ngunit inaasahan ko na bilang isang kapwa-kaibigan sa larangan ng medikal, makikita mo na ang pagliligtas ng mga buhay ay ang aming tungkulin. Kung nagsasaya ka lang, ibigay sa amin ang damo dahil ginagamit namin ito upang iligtas ang aming pasyente. Natahimik ang auction hall. Malamig na tumawa si Polong sa kanyang isipan. Ang lakas ng loob mong guluhin ako. Masyado ka pang bata, boy. Anong laro ng bata? Sa katunayan, ang buong karamihan ay pumanig sa House Kang pagkatapos noon. Sa huli, binibili ni House Kang ang halamang gamot para magligtas ng mga buhay. Kung ipinaglaban pa ito ni Fatty Boy, grabe siya. Binili ito ni Fatty Boy para masaya, habang binibili ito ni House Kang para magligtas ng mga buhay. Ito ay dalawang ganap na magkaibang bagay. Sa medikal na propesyon, sinasabi nila na tumulong o huwag makapinsala. Dapat ipaubaya sa kanila ni Fatty Boy ang damo kung hindi ay hahayaan niyang may mamatay. Siyempre, hindi natakot si Polong na magbago si Fatty Boy ng kanyang dahilan dahil huli na ang lahat para doon. Ang pag-claim ni Fatty Boy sa parehong dahilan bilang House Kang ay masyadong nagkataon. Higit pa rito, naniniwala siyang hindi gagawin iyon ni Fatty Boy dahil lalo silang hahamakin ng karamihan. Kumunat ang noo ni Fatty Boy. Naisipan niyang sumuko kaya hindi na lang niya naisip ang mga ito. Sinabi niya lang ang unang pumasok sa isip niya. Hindi niya akalain na magiging napakaliit ng Kang Brat at magmumukha siyang takot na tao. Mabilis ang talino ni Fatty Boy, ngunit nagkamali siya ng kalkula. Ang sisihin ay hindi kay Fatty Boy actually, Terence made him give up. Dahil dito nawala ng fighting spirit si Fatty Boy.
Sino ang nagsabi na narito tayo para sa Millennium Snow Lotus? Hindi na hinintay ni Trixie na sumagot si Fatty Boy at agad na tumayo. Oh, baka ang masama ko. Bahagyang ngumiti si Polong ngunit nagmura sa kanyang ulo. Si Trixie ay hindi isang mabuting tao. Ninakawan niya si Chester kahapon. Siya ay matalino. Anong pinagsasabi mo? Kahon lang ang gusto ko. Itinuro ni Trixie ang kahon sa entablado. Sa tingin ko ang kahon ay maganda, gusto kong kunin ito bilang aking compact. Ano ang pakikitungo sa damo? Naging awkward ang atmosphere sa auction hall. Si Fatty Boy ay sinusubukan lang na pasayahin ang kanyang babae at bilhan siya ng isang compact. Napangisi si Polong sa loob. Gumagastos ng 100 milyon para sa isang compact. Sinong maniniwala sa kalokohan niya? Alam ni Polong na tuso si Trixie, kaya hindi siya naniwala sa kanya. Mula sa pananaw ni Polong, si Trixie ay naninindigan para kay Fatty Boy. Dahil si Fatty Boy ay kailangang umamin ng pagkatalo at tanggapin ang kahihiyan kung hindi tumayo si Trixie para sa kanya. Ang aksyon ni Trixie ay epektibong pinatunayan na si Fatty Boy ay hindi nakikipaglaban para sa paghihiganti at gusto lang nilang makuha ang kasunduan. Nagligtas pa siya ng mukha para kay Fatty Boy. Oh, bumibili ka lang para sa compact. MS Trixie, kakaiba ang panlasa mo. Si Polong ay hindi si Chester. Paano siya mahuhulog sa isang halatang kasinungalingan? Oo, gusto mo bang ibigay sa akin? Sa wakas nakahanap na ako ng gusto ko. Matamis na ngumiti si Trixie kay Polong. Ang cuteness ni Trixie ay nakatunaw sa puso ng lahat. Ngumuso si Polong sa kanyang ulo. Pinaglalaruan ako. Walang kwenta yan. Sa tingin mo ako si Chester. Hindi ganoon kadali, babae. Fine, Trixie, ikaw mismo ang lumapit sa akin. Tuturuan kita ng leksyon sa paggastos ko ng 15 milyong dolyar ko kahapon. Dapat mong isipin na ako, Polong Kang, ay madaling bully, hindi ba? May plano si Polong habang nilinggan niya si Fatty Boy, ginagawa ang lahat para hindi pansinin si Trixie. So, Mr. Lay, gusto niyo talagang bilhin yung box? Hindi yung herb. Tanong ni Polong. Oo, banibid ko para sa kanya ang kahon. Sumagot si Fatty Boy habang nahuhuli niya ang mga pukana ni Trixie kahit na medyo tahimik ang sagot niya dahil hindi niya alam ang eksaktong detalye. Ang hindi natural at lip service ay nagpasaya kay Polong. Si Fatty Boy ay sinasampal ang kanyang sarili na namamaga sa pagsisikap na magmukhang kahanga-hanga. Isang nagtaka si Polong kung gaano kataba si Fatty Boy kung ang kanyang mukha ay bugbugin hanggang sa ito ay mamaga. 530. Napagpasyahan ni Polong na kahit na si Fatty Boy ay mataba, kailangan niyang palakihin pa siya ngayon. Nangliligaw sa akin. Babayaran kita. Paumanhin, ang sama ko, Mr. Lay. Akala ko sinusubukan mo kaming kalabanan, ngunit talagang sinusubukan mong makuha ang kahon, hindi ang damo. Napagkamalan kong hindi ka sumunod sa Hippocratic Oath. I'm deeply sorry. Oo, bakit ko kailangan iyon? Hindi man lang masarap o masaya, napabuntong hininga si Trixie. Ngayong alam mo na kung ano ang gusto namin, gusto mo bang ibigay ito sa amin? Hehe. Napangiti si Polong sa loob at naisip, kahit hindi mo ako tanungin, ibibigay ko pa rin sa'yo, huwag kang mag-alala. Ngunit ibinibigay ko sa iyo ang kahon, hindi ang damo, dahil gusto mo ng isang siksik. Tutulungan kita for sure. Ako si Polong Kang, sa palagay mo natatakot akong gumamit ng mga trick. Sisiguraduhin kong magiging masaya kayo. Hehe, syempre. Ngumiti si Polong. Since misunderstanding lang, then it's settled. MS Trixie, gusto mo yung box, right? But first, let me get the herb, then I'll sell you the box for 50 million. I will not make you guys spend too much. Hatiin natin ang gasto sa kalahati at makukuha natin ang mga bagay na gusto natin, ano sa tingin mo? Polong side-eyed Fatty Boy at Trixie. Tingnan natin kung paano kayo magpatuloy sa pag-arte. Hindi naniniwala si Polong na gusto lang ni Trixie ang kahon para sa pampaganda. Sino ang gagawa niyan?
Kaya ginamit ni Polong ang palusot ni Trixie at inatake muli si Fatty Boy. Para mailigtas ang mukha, kinailangan ng literal na sampelan ni Fatty Boy ang sariling mukha hanggang sa ito ay mamaga. Wala siyang choice kundi bilhin ang kahon sa halagang 50 milyon. Gayunpaman, kung walang kahihiyan si Fatty Boy, maaari niyang tanggihan ang alok. Tiwala si Polong na bilang isang CEO ng isang bagong itinatag na kumpanya ng gamot, hindi tatanggihan ni Fatty Boy ang alok dahil ang pagtanggi ay nangangahulugan ng pagkawala ng mukha at ang reputasyon ng kumpanya ay masisira. Nawala sa saya si Miracle Dr. Kang at Gilier. Hindi nila alam na si Polong ay napakahusay na binata. Sa pamamagitan lamang ng pagpilipit ng ilang mga salita, nakuha niya ang karamihan sa kanila at pinilit si Fatty Boy na bilhin ang kahon sa halagang 50 milyon. Ito ay isang mapilit na hakbang. Inakala ni House Kang na wala na silang pera, ngunit sa isang kisap mata, si Polong ay nakabawi ng 50 milyon. Bagamat marami ang hindi naniniwala sa palusot na ibinigay ni Trixie, ang aksyon ni Polong ay lubos na makatwiran. Walang malinong nagbenta ka ng box sa isang box seeker. Ikaw. Galit na kumilos si Trixie habang dinilat niya ang kanyang mga mata, nagmukhang galit na galit at nakaturo kay Polong, walang imek. Masarap ang pakiramdam ni Polong nang makita niya ang ekspresyon ni Trixie. Lil girl, kakayanin mo lang ang mga tanga tulad ni Chester sa katalinuhan mo, malayo ka pa sa akin. Paano ito? Ano ang pakiramdam na nakatapak sa sarili mong paa? Wala kang choice kundi bilhin ito ngayon. Okay. 50 milyon na. Salamat, Lil Kang. Galit na sabi ni Fatty Boy na nagngangalit ang mga ngipin. Mabagal na umupo si Fatty Boy na may malungkot na mukha ngunit nakaramdam ng tuwa. Hindi niya alam na may kasamang makulat na babae ang amo niya. Binawasan niya ng kalahati ang kabuoang presyo sa ilang salita lamang. Kahanga-hanga. Palihim na binigyan ni Fatty Boy ng malaking thumbs up si Trixie. Siya ay nagbigay ng isang matingkad na ngiti at sinabi kay Terence, "Hoy, sinabi ko sa iyo na magagawa ko ito." Ha! Si Terence ay nabighani sa mga pakulo ni Trixie. Ninakawan niya ang mga tao ng dalawang magkasunod na araw. Buti pa, inakala ng taong ninanakawan na siya ang may kapangyarihan. May sasabihin ka ba sa akin? Medyo nalungkot si Trixie. Sinusubukan niyang magdiwang kasama si Terence ngunit wala itong ginagawa. Hindi naman kita pinansin, di ba? Tanong pabalik ni Terence. Tinalikuran siya ni Trixie. Ano ito? Ang pagtulong sa kanya at wala akong nakukuhang pasasalamat. Samantala, natuwa si Miracle Dr. Kang at Gilier kay Polong. Pinuri pa siya ni Miracle Dr. Kang. Gilier, bagay talaga ang anak mo. Sa tingin ko, magiging sikat sa buong mundo ang House Kang kapag pumalit na ang anak mo. Nahati sa kalahati ang presyo ng Millennium Snow Lotus. Hehe, go with the flow lang ako. Mapagpakumbaba na sabi ni Polong. 100 milyon para sa halamang gamot, masyadong mataas ang halaga. Kahit na gumawa tayo ng 30 skin beautifying golden creations mula sa halamang ito at ibenta ang mga ito sa halagang 5 milyon bawat isa, halos hindi na natin sasagutin ang gastos. Kahit na kaya nating isakripisyo ang anumang bagay para makapasok sa Maharlika, hindi ba mas maganda kung makakatipid din tayo ng pera? Ang Trixie na iyon ay malamang na galit sa iyo ngayon, masayang sabi ni Miracle Dr. Kang. Kahit na wala ngayon, ang pagtatrabaho sa parehong larangan ay gumagawa sa atin ng natural na mga kaaway. Walang pakialam si Polong at mayabang na sinabi, yung Trixie na iyon ang nagnakaw sa atin kahapon. Kung hindi ko ibinalik ang pera sa kanya, kanino ko ito kukunin? Ngunit paano kung makahanap sila ng ilang mga dahilan upang tanggihan ang claim? Nag-aalala si Gilier. Ito ay 50 milyon pagkatapos ng lahat. Lubhang nangangailangan sila ng pera. Ang kabuuan ay isang kapalaran para sa kanila. Siyempre, may posibilidad. Napakahusay ni Trixie sa kompromiso. Walang garantiya na hindi na niya sasabihing hindi na niya gusto ang kahon at ibabalik ito sa amin. Naisip ni Polong ang posibilidad na ito at ipinaliwanag, kaya nga kailangan nating maging mabilis. Pagkatapos isulat ang mga dokumento, ibebenta natin ito sa kanila sa harap mismo ng karamihan.
Hindi ako naniniwala na walang kahihiyang sasalungat dito si Fatty Boy. Tumango si Miracle Dr. Kang at Gilier at naisip na ito ay talagang magandang ideya. Nang ibigay ni Polong ang kahon kay Fatty Boy, ipinakita ni Fatty Boy ang napakaayaw na mukha. Tiningnan niya ang kahon sa mga kamay ni Polong at dahan-daang naglabas ng pera. Mr. Lay, ito ang iyong kahon. Pakisuri ito. Buong pagmamalaking hinawakan ni Polong ang kahon at nagsuot ng isang matagumpay na ekspresyon. Ang kahon na ito ay talagang maganda bilang isang compact, hindi masama. Hindi mo ba naisip na medyo overpriced ito? Kinagat ni Trixie ang kanyang mga labi. Hoy, Polong bro, magkaibigan tayo diba? Bakit hindi mo iregalo sa akin? Hehe, MS Trixie, binili ko ang box gamit ang sarili kong pera, alam mo. Nabigyan na kita ng discount, mahinang sabi ni Polong. Alam niyang tiyak na paglalaroan siya ni Trixie. Pero hindi niya hahayaang makaalis siya ng ganoon kadali. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.